Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Low carb diet tips sa mga baguhan or dun sa mga gustong mag low carb. Eto na. Pwede din kayo mag-list ng questions after this talk or this lecture. Siyempre, sasagot tayo ng mga questions. Okay? So, please share this. Baka may kakilala kayo na gusto mag-low carb or may mga kilala kayo na naglo-low carb na at baka kailangan din nila ng additional knowledge regarding sa low carb. Kaya, share na tayo. Okay. Number 1 tip, okay? Focus on protein and healthy fats. Okay. Alam nyo, ang protein ay isa sa building blocks or ito ay building blocks for our low carb diet. So, ang question dyan, di ba? Doc, gaano karami ang low carb? Okay. Ito previously, no, ang thinking natin or thinking ng iba. Kaya yung iba, no, ibang mga health professionals, ayon low carb. Bakit? Ang thinking nila, unlimited protein. Okay? So, sa atin, no, kay Doc Bry, eat when hungry. Stop when full. So, hindi pwede yung busog ka na, kain ka pa rin ng kain ng protein or healthy fats. So, ano ba ang usually computation natin para makuha natin ang protein? Kadalasan, depende to sa activity natin. So, it will range to 1.2 to 1.7 grams per kilogram per day. Okay? Pwede nyo i-compute yan. Kung very active kayo, as much as 2 grams per kilogram per day ang pwede nating protein na makukuha. So, ang tandaan ninyo, when you eat protein, okay? Choose yung protein na high ang percentage. Ano ba mga protein na high in percentage? Ito ay mga poultry. Ito yung mga meat. Ito yung mga red meat. Okay? And ito yung mga seafoods. Hindi nyo alam, mga fish, mga seafoods, mataas din ang percentage ng kanilang mga protein. And of course, yung mga budget-friendly, egg. Kaya huwag niyo sasabihin na hindi kaya mag-low carb, sobrang mahal. Egg is high percentage of protein. So, pwede po tayo sa egg. Isang tip nga dyan when you cook omelette, or yung mga egg natin, no? Pagka nagluto tayo ng omelette, pwede natin dagdagan ng egg white. Yes, isa sa tip yan. Para mas mataas ang percentage ng protein natin. Okay. So, yung iba naman, if you are not into low carb, etong tip din, sa mga plant-based, no? Pwede kayong mga tofu or yung mga beans, yung mga legumes. Mataas po yan sa protein din. Pero siyempre, mas mataas ang mga poultry, red meat, seafoods. Mas mataas yan. Okay. And also, meron din protein sa mga non-starchy vegetable. Ano ba mga to? Spinach, high in protein din yung mga yan. Yung mga leafy vegetables, no? Mushroom has protein. Okay. So, bakit natin ipa-prioritize ang protein and healthy fats? It improves your health. Sa paanong pamamaraan? You will lose body fat. So, pagka kumain tayo ng protein or healthy fats, ang nangyayari sa ating katawan, mas nabubusog tayo. So, mas nagbo-burn ng fats. Magfo-focus ngayon sa ating fat storage. Ibo-burn niya. So, once na nag-low carb po tayo, prioritize protein and healthy fats, our body will focus more on mga extra fats natin. I-burn niya yan. Kaya kadalasan, ang low carb, iniisip ng marami na madaling pampapayat. Yes, totoo po yan. Okay? Sa mga patient ko na
nagpapa-consult or nagpapa-coach, nagpapa-monitor, an average of 5 kilogram per month. Meron ako isang patient, a month, 11 kilogram. Safe po yan because naka-monitor si Doc Bry. Okay? So, wala tayong problema dun. Okay, you will full, yes, when eating your protein, your healthy fats, you will feel more full, more satisfied. Then, others maintain, all of us will maintain muscle mass. Kaya pansinin niyo dun sa mga hindi madalas kumakain ng mga meat, ang baba-baba ng creatinine niyo, no? Muscle loss na po yan. Muscle wasting ang tawag ko po dyan. So, nalalaman ko na, sasabihin ko sa pasyente, pagka mababa ang kanyang creatinine, bihira po kayong kumain ng karne. Okay? Tama naman. So, add protein, prioritize protein, and those healthy fats. And then, when you prioritize healthy fats and protein, it will help lower your sugar. So, yung mga sa diabetes dyan, pre-diabetic, or may mga family of diabetes, eto na ang kasagutan. Kung decades na kayo na hindi nyo makontrol ang sugar ninyo, eto na ang kasagutan dyan. Low carb, prioritize your protein and healthy fats. Eto pa, nakakatuwa sa mga kidney problem. Okay? Siyempre, ililimit natin ang protein. Okay? Healthy fats ang ipapalit natin. Pagka healthy fats, more satisfied, more full. Kaya yung iba, akala nila papayat sila. No. When prioritize fats, mas gumaganda ang kanilang itsura. Okay? So, prioritize na natin ang protein and healthy fats. If you have health condition, magpa-consult tayo. Okay? Others, no? It also improve bone health. Okay? It reduces fracture in adults. Kaya kadalasan, no? Once you change your lifestyle, syempre, pagka nag-change tayo ng mga nutrition, proper nutrition na, mag-a-add din tayo ng mga exercises, lifting, add on to improve your bone mass density. Okay, so, improve natin ang health, prioritize natin ang protein and healthy fats. Okay, number 2 tips. Ito na. Avoid ultra-processed foods. Naku po, in high carbs and unhealthy fats, ito yung mga pagkain na ultra-processed foods, ang dami nilang mga ingredients. Ano ba yung mga ingredients? Refined carbs, no? Industrial oils, at ano pa? Added sugar and preservatives. Toxic sa atin. Bakit? Ito mga pagkain na to, very hyperpalatable, addicting. Kaya kahit na ultra-processed, bakit palagi natin binibili? Kain pa rin tayo ng kain. Yun na yun. Very addicting. Ginawa ng mga factories, etong ultra-processed food, gawan, man-made to. Ginawa niya para maging addicting tayo. Okay? So, ang mangyayari niyan, it will wreak havoc in our metabolism, in our hormones, and also in our gut health. Damaging yan. Okay? Kaya kadalasan, connected siya sa obesity, insulin resistance, and mga inflammation, systemic inflammation. Kaya, iwasan natin ang mga ultra-processed food na ito. So, number 2, low carb diet tips yan. Number 3, stay hydrated. Alam niyo ba na ang katawan natin ay mostly made up of water. Okay? Our organs, our blood, no? Kailangan natin ng water. So, we need to be hydrated. Sa mga nagsisimula pa lang na mag-low carb,
Okay? Kailangan natin ng electrolytes. And dun sa mga matagal na naglo-low carb, we still need electrolytes. Why? Okay? Madi-dehydrate. Sa nag-uumpisa, pag nilower natin ang carbohydrates, our kidney will excrete more salt, more electrolytes. So that is why huwag tayo matakot sa salt. We need salt, we need electrolytes. Okay? If high carbs kayo, no? Mataas, kumakain ko ng kanin, tinapay, pansit, pasta, high carbs. Your kidney will absorb more salt, more electrolytes. Nagkakaroon ng retention of sodium. So where sodium is, water will follow. So kailangan natin water. Kaya nga, tama naman yung mga health professionals, low salt tayo pagka high carbs. Pero once you are into low carb, we need salt. Kaya wag po tayo matakot dahil madi-dehydrate tayo pag nag-low carb tayo. So we need electrolytes. Pero syempre, when you do this, no, please consult your trusted doctor. Baseline lang. So, kailangan din natin ng baseline laboratories. Lalo na kung may mga health condition tayo, like may mga kidney problem, hypertensive, diabetic, we need baseline laboratory. Okay? So, eto na. Pagka umiinom tayo ng tubig, we are drinking electrolytes also. Kailangan more energized tayo niyan. So, electrolytes, parang nakaswero na yan. Tapos, pagka umiinom tayo ng water and electrolytes, ma-feel nyo less hungry. Kaya nga, sinasabi ko sa mga naglo-low carb, if you feel hungry, drink your electrolytes or your water. Pag nawala ang nararamdaman ninyo, hindi talaga kayo gutom. So, you can extend your fasting. Aba, magulat kayo. From 12 hours, 14 hours, after 2 weeks, baka nag-18 hours na kayo. Okay? Doon sa mga nagpa-fasting, no, na hindi naglo-low carb, please, when you break your fast, eat nutritious or whole foods. Huwag niyong i-break ang fasting ninyo by eating ultra-processed food, sugary drink. Huwag. Nadi-disrupt ang inyong metabolism. It will wreak havoc sa inyong metabolism, sa gut health, no? Kaya iwas kayo dyan. Okay, dun sa mga, di ba, ang dami nagsasabi, no? 8 glasses, 12 glasses, paano nga ba natin i-aalamin kung gaano karami ang tubig natin? Okay, ito po, let us compute. Weight in pounds divided by 2. Okay, yung result nun, gawin yung ounces ang unit, i-convert nyo sa liter. So, yun po yung liter per day. Minimum po yun. Okay? Ang maximum, you can add 500 ml to the yung result nun. So, per weight tayo magbabase. Kasi, hindi pwedeng itong timbang natin na 50 kilos versus 100 kilos, 8 to 12 glasses pa rin ba silang pareho? Siyempre hindi. Magkaiba po yun. Kaya kinocompute natin sa timbang natin. Kasi body composition natin, no? Yung weight natin. So doon natin ibabase kung gaano karami ang tubig na inumin natin. Sa mga nagsisimula, 1 liter of that, if more than, 1 liter of that will be electrolytes, 1 liter will be plain water. Or pwede nyong hatiin, lalo na pagka na-compute nyo, 1.5 liters ang inyong fluids per day. I-divide nyo na yan, 750 ml ang electrolytes, 750 ml ang plain water. Until such time, mag-adapt kayo sa low carb, during workout na lang ang electrolytes. Okay? Kaya dun sa mga tatanong, Doc, forever na ba ang electrolytes? Yes, when you do resistance exercise and cardio exercise, we will need electrolytes. Bakit? Eh, syempre, pinapawisan tayo sa mga exercise. Anong kapalit? Not plain water. Please, use electrolytes. Hindi na enough ang water. Okay? Nadi-dehydrate na tayo when we do exercises.
Okay, number 4. Ito yung pinaka-importante. Always listen to your body. Iba-iba ang katawan natin, iba-iba ang reaction sa bawat gagawin nating lifestyle change. You can do this and that, pero iba-iba, no? Iba-ibang katawan natin, iba-iba rin mararamdaman ninyo. So, always listen to your body. Pag may discomfort, address na natin. Huwag yung titiisin yan. Kaya kadalasan, doon sa mga nagfa-fasting, if you feel tired, if you feel weak, lazy, you have headache, dizziness, baka gutom na kayo. Pero, umpisahin niyo muna magsip ng electrolytes. Pag nawala lahat ng mga discomfort na yan, ibig sabihin dehydrated. Pero pag hindi nawala, no, you might be hungry. Pero kung kumain na kayo, uminom na kayo ng mga electrolytes, ng water, andyan pa rin ang discomfort ninyo, I'm sure, palagi kayo nagpupuyat. Kaya, sleep. Wag po kayo magpupuyat. Ganun din, ang hirap, ang sakit, makakaramdam kayo ng mga discomfort. Kaya nga, bakit natin ina-address not only the nutrition, also the fluid, and also the fasting, and pinapasukan din natin ng exercise. Total healthy well-being to. Mahirap sa umpisa, alam ko. Katulad ng mga dati nang mga nag-high carbs, sanay na sa kanin, sanay sa tinapay. Yung iba nga sinasabi, Doc, hindi na ako nagkakanin. Pero, ang pinalit is bread. Okay? Alam ko, mahirap tanggalin yung mga carbohydrates sa generation natin ngayon. Kasi, modernization. Sa mga modernization ngayon, nako, sari-saring high carbs, ultra-processed food ang naglalabasan ngayon. Ang mga prutas natin, GMO, genetically modified na siya. Sobrang tatamis. Kaya nga, if you have diabetes, if you have gout, arthritis, no, mga autoimmune, eto na ang gagawin ninyo. Strict low carb, it will reverse your health condition, your bad health condition. Marami nang na-reverse ang sugar, ang diabetes, pati blood pressure, pati mga matataas ang liver enzyme. Yung iba nga sinasabi, Doc, kakambal ko na ang fatty liver. When they did the strict low carb, fatty liver disappear. Kaya, these are tips that will help you kapag nasa low carb tayo. Okay? Ulitin natin, no? These are low carb tips sa mga baguhan or mga matagal na. Always focus on your protein, no? Avoid processed food. Stay hydrated, so drink your water and electrolytes. And then, listen to your body. Ang kalahagan ng electrolytes sa atin, no? Transition. Yung transition natin, pagka nakaramdam kayo ng discomfort, yan ang magsasalba sa inyo. Pag sumakit ang ulo, nahilo, nagpapalpitate kayo. So, pag nanghihina kayo, nagka-cramps, electrolytes. Ngayon, pag hindi nawawala ito, baka naman gutom, kumain na. At hindi pa rin nawawala to, please do not forget, consult your trusted doctor or a doctor that is advocating low carb para mabigyan kayo ng tamang advice at matanggal, maibsan kayo ng mga nararamdaman niyo. Okay, so mga health condition, please do not forget to consult your doctor. Huwag kayo mag-self-medicate. Kayo mismo yung nagtatanggal. No, please. Well, may iba, nag-i-improve without supervision, pero mas majority, mas madami ang nagkakaroon ng problema once na pinakailaman nila ang medication. Please, talk to your trusted doctor. Mag-communicate kayo. Okay? Sabihin nyo kung ano yung nasa sa loob ninyo. Magtanong. List all your questions. Sasagutin naman yan ng inyong doctor. Pag hindi nila sinagot, puntahan nyo ako. Sasagutin natin yan. Okay? Lahat tayo, no? Lalo na sa mga diabetic, yung mga nag-i-insulin.
So, prone sa hypoglycemia. Tandaan natin, pag nakaramdam kayo ng mga hypoglycemic symptoms, need natin ng medical attention. Okay? Ang maganda dito sa mga naglo-low carb, matagal na naglo-low carb, huwag kayong matakot sa mababa ang sugar. Bababa lang sugar pero walang hypoglycemic symptoms. Pag walang hypoglycemic symptoms, ibig sabihin adapted kayo sa low carb. Kaya do not worry about that. Makita nyo, uy, 50 na lang ang aking sugar. Pero ang feeling ninyo, energized, hindi nanlalata, hindi nanginginig, adapted na kayo sa low carb. Kaya nothing to worry, continue lang tayo. Alam natin, mayroong mga patients, no, na nung nag-low carb, bakit hindi pa rin nag-i-improve? Usually 12 weeks or 3 months makakitaan ng mga improvement. Well, depende rin yan sa kung paano nyo ginawa ang low carb. Kaya kung kailangan nyo ng coaching or monitoring, message lang. At bibigyan namin kayo ng appointment how to do this or okay. So lahat ng mga health condition, mga metabolic diseases, nakakatuwa, no? For almost 5 years na nag-practice ako ng low carb, mas nakitaan ko ng maraming improvement, no, sa mga patient. Kaya kung tama ang ginagawa ninyong paglo-low carb, dapat nag-i-improve ang health niyo. Kung tama ang ginagawa niyo sa paglo-low carb, yung mga discomfort nawawala. Kaya eto, pag may discomfort, seek advice, seek consultation. So marami na pong mga diabetic akong patient na mga nag-i-insulin, na reverse, natanggalan ng insulin, ng oral medication, hypertension, mga fatty liver, no? May mga gout. Sabi nga nila, Dok, bawal ang protein, yung mga purine foods. Pinatanggal ko lang mga sugary foods, mga high carbs. Nakakain na po siya ng red meat. Dahil, no, tinanggal mga inflammatory foods. So, first time niyang nakakain ng meat na hindi siya inatake ng gout. Kaya tungtuwa. And additional, yung kanyang wife na may PCOS, nag-low carb din katulad niya, ayun, nabuntis. So, if you want to improve your health, ito na yung nakita kong lifestyle na nag-i-improve almost lahat ng mga health conditions. Kaya nga natutuwa ako, no? Kahit autoimmune diseases, nag-i-improve. Kaya yung mga CKD din, first time kong mga patient na CKD na pataas ang kanilang creatinine ngayon, bumababa. Okay? When do it properly. Guided. Pero, and eto guided to. Pero syempre, listen to your body pa rin. Kung gaano katagal ang toxin sa atin, ang toxicity, or gaano katagal ang unhealthy na ginagawa natin, magre-reflect din syempre. So, huwag kayong may inip. Meron akong patient 4 years ago, no? CKD5, it took us 2 years para ma-reverse niya from CKD5 to CKD3B. 2 years. Kaya wag po kayong maiinip kung 1 month hindi nag-improve, lalo pang tumaas. Meron pong ganyan, tataas pa, pero eventually bababa din yan. Be patient, wag mawawalan ng pag-asa. Mahirap siya, yes. Pero once nagawa ninyo, nag-adapt kayo, kayang-kaya palang gawin. Kaya wag lang kayo maiinip. Marami dyan, gusto agad may resulta. Marami dyan, gusto agad 1 month, dapat nag-improve na. Depende po yan sa katawan. So, listen to your body. Hintayin natin na yung benefit makuha natin. Yes, hindi nga nag-improve ang mga numbers ninyo, pero pakinggan ninyo ang inyong katawan. If you feel energized,
feel lighter, mas magalaw kayo ngayon, mas active ngayon, mas nagagawa nyo lahat ng mga gawain, aba, numbers lang yan. Pero yung nararamdaman ninyo, mas healthy ako, yun ang inyong i-priority. Kaya, dun sa mga gusto agad ang resulta, be patient. Kaya, iba-iba ang katawan natin. Okay?